Natapos na ang pagsasaayos at masusing pagsusuri sa mga pasilidad ng General Santos City Airport. Partikular na dito ang Passenger Terminal Building na lubhang napinsala ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani kung saan nagkasira-sira at bumagsak ang kisame at dingding ng paliparan. Ayon kay Secretary Giovanni Banoy Lopez, nakapagsagawa na ng kumpletong safety assessment ang Department of Transportation o DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Bunsod nito, inanunsyo na ng kalihim na pwede nang ituloy ngayong araw ng Lunes, June 15, ang commercial operations sa Jensan Airport upang hindi maabala ang biyahe ng mga pasahero. Kinumpirma naman ng CAAP na nagsagawa rin sila ng coordination meeting sa mga airline operator, airport stakeholders at mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng Jensan Airport. Pinapayuhan ng mga pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company kaugnay ng kanilang flight schedules at travel arrangements. Samantala, inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH na patuloy pa rin ang clearing operations at restoration works sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Pangunahin na dito ang mga kalsada at tulay na napinsala ng malakas na lindol. Gayunman, sinabi ng DPWH na karamihan sa mga ito ay muli na ring binuksan sa mga motorista kahit kinukumpleto pa ang pagsasaayos ng iba pang mga infrastruktura. 11 mga kalsada at tulay na ang nadadaanan ng mga motorista kabilang ang Sapu Masta Bridge sa Glan Sarangani, Bukana Bridge sa Davao City at ilang bahagi ng Malita Jose Aban Santos Road. Passable na rin ang Barangay Margus Road sa Glan Sarangani matapos ang landslide sa lugar, Lampari Bridge sa South Cotabato, Glan Tuluyan Road sa Sarangani at ang parallel na tulay sa Buayan Bridge sa South Cotabato. Bukas na rin ang Detour Road sa Aquino Bridge sa Sarangani at General Santos City Tiboli Soralla Road sa General Santos City, South Cotabato. Habang nadadaanan na rin ng light vehicles ang Bolton Bridge 1 sa Davao City at Davao Sarangani Coastal Road sa Don Marcelino, Davao Occidental. Nananatili namang nakasara ang Butulan Bridge sa Davao Occidental. Dagdag pa ng DPWH, tumulong din sila sa pagsasagawa ng assessment at emergency repair works sa mga critical infrastructure tulad ng ospital, health facilities at eskwelahan. Gayon din ang pag-aalis ng debris sa mga pribadong establishment na nagdudulot ng obstruction sa mga kalsada dahil sa lindol. Nagbigay din ang ahensya ng bagong electric fans, extension cords at nagpahiram ng portalets para sa pangangailangan ng mga pasyente at medical personnel ng Glan Medicare Community Hospital sa Sarangani. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DPWH sa iba't ibang sangay ng gobyerno para sa 24/7 na paglilinis, pagsasaayos at paghahatid ng tulong sa rehiyon. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon.